sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang kabutihan. Muli nagkakatipon ang Saturday group. Sa kabila ng malakas ang ulan, nandito pa rin sila. Dahil sila po ay may commitment sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang mabuting salita ng aming pagsasalo-salunan. Pagpalain mo ang likod, ng mga daluyan, ng mga mensahe. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga dumanong ngayon. Ano po ang kalagayan nila sa buhay. Kayo po ang nakakilala sa kanila. At alam mo rin po kung anong pangangailangan. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa bumaghapon sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Sabi ni Lord, kayo ang maging asin ng sanlibutan. Di na lang niwala ka maging asin ng sanlibutan. Tapos kamay! Sabi mo, Sumigo! Sagala! Sagala! Sumigo! Okay. Pero,
ang asin, tandaan ninyo, pag may ulan, natutunaw. Kaya yung mga takot sa ulan ng mga Kristiyano, yun ang asin na natunaw. Pero yung nandito kahit yellow rain, black rain, kung ano mga rain, dahil committed ka sa Panginoon dito ka, ikaw ang tunay na asin ng sanlibutan. Amen! Amen po ba? Okay, ang ating pong topic, ang ating aralin, a person's words can be source of wisdom. Hindi lahat ng tao pare-pareho ang karunungan. Pero may mga tao ginagamit ng Diyos para doon ka makinig. Mamaya karalaman natin yan. A reading taken from the book of Proverbs 18:3 and 4. Ganito ang sinasabi. Sin and shame go together. Lose your honor, and you will get scorn in its place. So verse 4, ito ating pag-aaralan. A person's words can be a source of wisdom, deep as the ocean, fresh as a flowing stream. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Pag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan, parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos!